So ang topic nga po natin ay pinapagatan po natin, piliin mo ang buhay na magiging masaya ka at maligaya sa langit o impyerno. Ang buhay po kasi natin dito sa ibabaw ng lupa ay hindi po dito yung pinaka-final. Ang pinaka-final po dyan, kapag yung tao ay namatay, kung saan po pupunta yung kanyang kaluluwa. Sa langit ba o sa impyerno? Kaya napakahalaga na piliin mo talaga kung saan ka magiging masaya at maligaya. Kasi yung iba, ang pinipili lamang po nilang buhay na masaya at maligaya, yung buhay dito. Kaya lang hindi po nila alam yung dulo nun pagkatapos ng kamatayan. At pansinin natin yung kwento. Ang kwento po dito nung isang mayaman sa kapwa ng isang pulubi. Sabi ko nga, mayaman ka man, pulubi ka man, nakatakda ka rin mamatay. At makita natin, may pinatunguhan po yung kanilang mga kaluluwa. Yung kaluluwa ng pulubi, napunta po siya doon sa buhay. Na sabi ng Bible, sabi dito ng Bible, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. So bakit natin, yung pulubi na namatay, nasa piling po ni Abraham. Yung pong mayaman na namatay, napunta po siya sa daigdig ng mga patay, yung po yung lugar ng pagdurusa. So ngayong umaga, gusto ko tingnan po natin ito. Kung minsan may mga tanong, dahil pa pulubi ay pupunta na ng langit. Hindi po. Ang napakaganda sa buhay po ng pulubi na to, sa kabila po ng kanyang pagiging pulubi, ang sabi ng Bible, hindi po siya naghangad doon sa kayamanan po nung mayaman. Sabi nga dito ng Bible, ay naghihintay lamang po siya ng bubo na nahuhulog doon sa dulang po ng mayaman. Hindi niya ninakawan, hindi niya inisahan, o ano pa, hindi niya talaga kinuha yung mga pagkain. Bagamat may pagkakataon po siyang kumain. Nandun po yung kanyang pagiging mabuti, pagiging tapat, at talagang may takot po siya sa Diyos. Iniwasan po niya gumawa po ng masama. Yun naman pong mayaman, sa kabila po ng kanyang pagiging mayaman, nakalimutan naman po niya yung utos ng Diyos. Sabi po ng Bible, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Siya naman po yung nagpasabi. Siya naman po yung kumain siguro ng fried chicken. Yun. Ano ba? Masasarap. Samantala itong pulubi. Kaya lang, ang malungkot noon, namatay din po siya. Namatay din po siya. Kaya makita po natin sa kalagayan po ng tao ngayon, kahit mayaman ka, kahit pulubi ka, kapag dumating ka na sa panahong hindi nakdasay ng Diyos, mamamatay ka tayo. At ang malungkot noon, yun nga po yung huling hantungan ng buhay ng isang tao, langit o impyerno. Sabi po dyan, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang bagong langit, bagong lupa na nakahanda, nakabihis na handa sa pagsalubong ng kanyang mapapangasawa. 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at siya'y magiging bahay niya. Diyos mismo ang mga kapiling nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako magiging Diyos niya at siya naman ay magiging anak ko. Lundag po tayo sa 18. Sabi dito, ito po yung langit. Batong haspe ang pader. At ang lusod ay lantay na ginto. Kumikinaw na parang kristal.
Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Haspe ang una, sapphire ang ikalawa, Calcedonia ang ikatlo, Esmeralda ika-4, Eunice ang ikalima, Eunice ang ikalima, Cornalina ang ika-6, Chrysolito ang ikapito, Berilo ang ika-8, Topaz ang ika-9, Quaso ang ika-10, Jacinto ang ika-11 at Amethysta ang ika-12. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa isang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at lumikinang na parang kristal. So, ang sabi ng Bible, sa 21, pagkatapos na wasakin itong mundo na to na nakatanaw natin sa pamamagitan ng apoy, ang sabi ng Biblia, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis na nakandang pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Sa uling panahon, itong mundo na ito na nakikita mo, mawawasak po yan. Kagaya po ng panahon ni Noe, ginulaw po yung unang daigdig sa pamamagitan po ng tubig. Nawala po lahat. Lahat ng kayamanan, lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa pamamagitan po ng tubig ay nawala. Sa ating kapanahunan ngayon, lahat ng natatanaw natin ngayon na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao, matutupok lamang yan sa pamamagitan po ng apoy. At ang sabi ng Bible, pagdating ng tamang panahon, sabi ng Biblia, may bagong langit at bagong lupa na pinananahanan po ng Diyos. Doon, ang sabi ng Biblia, yung mga taong makakasama ng Diyos doon sa langit na bayan, lundag ko sa 4, sabi niya doon, at papahir niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Kapag yung tao nasa piling na po ng Diyos, ang sabi ng Bible, wala na po doong pagluha. Kasi nasa piling ka na ng Diyos, magiging masaya na yung lubusan yung buhay mo, magiging masaya ng lubusan yung buhay mo. Hindi kagaya dito, ang daming pagluha ng tao. Kasi ang daming problema, pagsubok, alalahanin, intindihin, sakit ng loob, ano ba, pinanakit, tampo, ang daming pagluha niyan. Sa langit, wala na po yan. At ang maganda doon, pagdating mo doon, anak, dahil madami kang pagluha, sige pa, pagbiyawan ko na yung mata mo para mapalitan ng kaligayahan niya. Amen po ba doon? Hindi ka naluluha doon. Wala na rin kamatayan. Sabi po dyan, wala nang kamatayan. Kasi nakamtan na natin yung pangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya wala na po kamatayan doon. Ano pa? Wala na daw po doon dalamhati. Hindi ka na magdadalamhati sa piling ng Diyos. Wala na din pong pagtangis. Hindi ka na daw po iiyak. O dito, lagi kang umiiyak sa sitwasyon ng buhay mo doon. Wala na kasi kapiling mo na yun. Kapiling na po natin yung Diyos. At paghihirap, hindi ka na maghihirap doon. Kasi kapiling na po natin ang Diyos. Kaya yung tao, ito po yung pinakamaligaya at masayang buhay. Yung tao, makapiling ng Diyos doon sa langit na bayan. Hindi po dito. Pasilin po natin yung mga taong biglang yumaman. Masaya po ba yung buhay nila? Hindi naman, di ba? Dito pala, wala na po totoong maligaya at masayang buhay. Ang sabi ng Bible, ang langit ay napakagandang lugar. Lantay na ginto na kumikinang na parang kristal, yung lungsod. Pag sinabing lungsod, yung lungsod, yung po yung lugar ng langit. Batong haspe ang pader at ang lungsod ay lantay na ginto kumikinang na parang kristal. Nakakita na ba kayo ng isang lugar na ginto? Dito nga po, may ginto ka lang na medyo malaki-laking konti, delikado ka na, nanakawan ka na, di ba? Eh kasi po doon, walang magnanakaw. Kaya yung isang lungsod, ginto talaga. Alam niyo po, kung dito, wala po kayong ginto, wag na po kayo masyadong malungkot. Kasi pagdating sa langit, tatapakan lamang po natin yung ginto. Amen! Anyone, lundag na lang po ako, perlas ang 12, pinto ang bawat
pinto ng bawat pinto at yari sa isang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinaw na parang kristal. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinaw na parang kristal. Eh dito may fake na po yung ginto pa, di ba? May halo. Doon wala. Gaano kaganda yung langit na ipinapakita sa atin ng Biblia? Kaya kung alam lang ito ng tao, naisip po niya talaga na pumunta ng langit. Kaya hindi niya alam kaya hindi po siya nagnanasa. Antay na ginto, yung lugar na ating pong pupuntahan. Amen! Amen! At kung alam mo, yun po yung lugar na pupuntahan mo, magsusumikap ka. Magtitiis ka. Gagawin mo yung lahat upang makapunta ka doon sa lugar na ipinangako sa iyo ng Diyos. Amen! Alam niyo po, totoo ito. Sabi ng Bible, kapag sinabi ng Diyos, ito po ay kanyang ginagawa. Kapag ipinangako ng Diyos, ito po ay kanyang tinutupad. So, tingnan po natin, 21. Revelation 21 verse 8. Magkasunod lamang po yan. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklab-suklab na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga makukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang nagiging bahagi nila ay sa lawa. Sabi dito, kasi po natin, lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Nakakita na ba kayo ng lawa? Dagat po ito. Na yung dagat na yun, nagliliyab na apoy. Palagay nyo kaya, gusto nyo lumapit po doon. Siyempre, ayaw nyo, mainit eh. Yung nga po matulagsikan ka lang ng mantika, talagang ayaw mo nang mapakalit. Eh ito, doon yuhulog yung mga patay. Sa naglalagablab na apoy at asupor, ito yung pangalawang kamatayan na binabanggit ng Diyos na impyerno. Ano po yung mga tao na pupunta po doon? Subalit, sabi dito, subalit para naman sa mga duwag. Alam niyo po ba yung duwag? Ayaw po nating manindigan. Yamang tayo po, sabi mo nga, ay kinahabagan na ng Diyos. Tumanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan. Tayo po ay kanyang iniligtas. Huwag na po tayo maging duwag. Amen po ba naman? Amen. Manindigan po tayo, kagaya po ni Sadrach, ni Meshach, ni Daniel. Patay kung patay, buhay kung buhay. Amen. Kasi alam po natin yung pupuntahan natin eh. Yung duwag, sabi ng Bible, doon sa impyerno. Ano pa? Yung mga taksil. Sa pananampalataya, taksil talaga sa buhay. Walang pupunta ng langit na taksil. Kundi ang pupunta sa langit ay mga tapat na lingkod ng Diyos. Mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Yung mga bagay na hindi po kanagdulo sa Diyos. Mamaya, bibigyan pa po natin ng konting linya. Mga mamamatay tao, nakikiapid, mga mangkukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, madami po mga tao na talagang gusto na maglingkod po sa Diyos. Kaya lang, mali po yung kanilang ginagawang pagsamba. Kaya napakapalad mo, napakapalad ko kasi nakalaya po tayo sa ganung sitwasyon. Pinalaya po tayo ng Diyos sa pagsamba sa Diyos. Kasi yun po talaga yung totoo eh. Kapag yung tao, wala pa totoong kaugnayan sa Diyos, yung kanyang pananampalataya ay bulag at patay. Subalit kapag yung tao nakatanggap ng totoong pananampalataya sa Diyos, ang kanyang magiging pananampalataya ay buhay. At hindi ka na bulag. Kung ikaw po ay namulat na at ikaw na po ay buhay na sa pananampalataya. At sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa, nagliliyab na apoy at masuproy na siya pangalawang kamatayan. Sabi ko dito, kasama po yung mga sinungaling. Amen. Huwag na po tayo, iwasan na po natin yung pagsisinungaling. Kasi ito po yung isa sa mga magdadala sa iyo sa kapahamuhan. Kapag naging totoo kang tao, totoo din po yung mga tao sa iyo. Higit sa lahat, maging totoo po tayo sa Diyos. At ang Diyos ay magiging totoo sa buhay natin. Kasi wala ka naman mapapala sa salitang pagsisinungaling. Ang malungkot mo doon, una, dinadaya mo yung sarili mo. Tama po ba yun? Alam mo naman yung tama, bakit ka nagsisinungaling? Sino dinadaya mo? Yung sarili mo. Pangalawa, hindi mo naman madadaya po yung Diyos. Alam ng Diyos yung tama at mali.
Ang nadadaya mo lang yung kapwa-tao mo. Kasi hindi niya na alam yung laman ng isip mo, hindi alam yung laman ng puso mo, pero ikaw mismo, dinadaya mo sa sarili mo, dinadaya mo din po yung Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ng Bible, hindi papasok sa langit yung mga sinungaling. Kaya kung tayo po ay natutokso pa, nadadaya pa, so iwasan na po natin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Matindi. Mas mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay ka na mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Gano'n katindi po yung impyerno? Alam niyo po, binigyan din po ito ng ating Panginoon Jesus upang makita natin yung pinakamahalaga sa mahalaga. Kasi yung tao, pinapahalaga niya yung kanyang physical na katawan, di ba? Pero yung Panginoon, ang pinapahalagahan niya yung iyong kaluluwa. Hindi daw, okay lang daw po na pumasok ka sa langit na isa po yung kamay, putol. Kaysa may dalawang kamay na pumasok ka sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Nakakita na ba kayo ng uod? Baka yung daga. Patay. Di ba? Yung uod ko yan. Imagine mo, yung uod, pumapasok sa tenga mo. Butas ng tenga mo, butas ng ilong mo, butas ng mata mo. Sabi ng Bible, yung inuuod mo doon ay uod. Dito nga po, dumapo na yung laraw, hindi ka mapakali, nagkukulang buka, di ba? O, yung isa lang po yung, yung lamok na dumatabyong sa tenga mo, hindi ka mapakali. Eh, gaano pa po kaya yung uod? Buhay na, kumakain. Sabi ng Bible, buhay ang kaluluwa ng tao doon. Kaya sabi po ng mayaman, sabi niya, mga Abraham, kung pwede po ba, sabi niya, kahit na kaunti, itubog man lang nung pulubi yung kanyang daliyo doon sa tubig upang maging hawasin ang kaunti. Di ba? Yun po yung malukot sa buhay ng tao. Ito, di pa po tayo. Dalawang talata pa po. Kung ang paa mo ang maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Bakit binanggit po ito ng Panginoon? Kasi alam niyo po ba, kapag yung tao ay tumanggap ng kaligtasan at makakasama ng Diyos doon sa langit na bayan, hindi naman po problema po yung putol yung kamay mo o yung paa mo. Kasi ang sabi ng Bible, papalitan po yan ng katawang hindi nabubulot. Papalitan niya ng katawang hindi namamatay. Sa isang iglap, sa isang mata, sa pagtunog ng trompeta ng Diyos, yung mga patay ay biglang babaguhin. Yung katawang nabubulok na ito po yung nabubulok. Papalitan po yan ng hindi nabubulok. Yung katawang panlupa, papalitan ng katawang panlangit. Kaya pagdating sa langit, lahat po ng tao maganda, guwapo, amen. Wala pong putol doon. Kasi bibinisa ka ng Diyos ng katawang panlangit. So wag lang po natin putulin. Pigilan na lamang po natin. Amen? Kung kamay na ito talaga. Lord, bigyan mo ako ng pagpipigil. Para itong kamay na ito, hindi maging daan ng aking pagkakasal. Baka yung paa mo, siya po yung ginagamit na kaway para maligaw ka ng landas. Lord, pigilin mo na po itong paa mo na ito. Para hindi na po kumaligaw ng landas. Yung po bang gano'n? Kasi sa kala atin, sabi ko nga, habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, nandiyan po talaga yung battle. Nandiyan po yung battle. Una, ipapasok po yun sa iyong kaisipan ng kaaway. Kaya dapat sa kaisipan pa lang, may battle na. Ano ba yung susundin ko, pakikinggan ko, gagawin ko bilang isang mananampalataya ko ng Diyos. Amen po ba lang, mga kapatid? At sa buhay na ito, sa Matthew 7, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makipit ang daan papunta sa buhay,
at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Sa buhay na ito, piliin mo talaga yung daan na yung dadaanan. Huwag po tayo dumaan sa makipot, tapos bukas, sa maluwang naman. Ay, pag maganda dito, masaya dito. Alalahanin mo, may dulo po yan. Amen. Yung makitid at makipot na daan, ito po yung papunta ng buhay. Yung maluwang at malapad na daan, ang dulo nito ay kapahamakan. At madami po yung dumadaan doon. Kung minsan, tinitingnan ko nga po yung buhay ng mga tao. Sabi ko, kapag pinanong mo itong tao na ito, gusto niya pumunta ng langit. Di ba? Lahat na ako ng tao. Yun po yung gusto nila, di ba? Kahit nga po yung lasing, kapag pinanong mo eh. Pag namatay ka, saan mo gusto pumunta? Langit! Sabi niya, langit pa talaga. Kaya lang, lasing talaga. Ang tanong doon, yung bang dinadaanan nilang daan ng tao, papunta ba ng langit talaga? Kasi kapag dumaan ka doon sa makipot at makitid, ang dulo nito ang buhay. Kaya pag dumaan ka doon sa maluwang at malapad, ang dulo nito ay kapahamakan. At ang malungkot po kung minsan sa tao ganito, ayayin mo, Lord, baka pwede ka ma-invite sa pagpakikinig ng salita ng Diyos. Pwede ka ba ma-invite sa Bible study? Kasi sila may gagawin ako. Madami akong ginagawa eh. Pero kapag tinanong mo, kapag namatay ka, saan mo gusto pumunta? Langit. Eh ayaw nga niya yung daan papunta ng langit, paano siya pupunta ng langit? Amen po ba doon? Sa paglalakbay sa buhay na ito, sabi nga ng Bible, tayo po lahat ay kagaya ng isang manlalakbay. Sabi ko nga, mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya, dadaan ka ng pagsubok. Dadaan ka ng problema, dadaan ka ng mga kakulangan, kabiguan, pag-iyak. Subalit ang maganda po nito, may Diyos ka na pwede mong lapitan at kapitan. Amen! Halimbawa, yung hindi mananampalataya, dumaan po siya sa ganung sitwasyon ng buhay. Dahil wala po siyang lubusang pagkakilala at pagkaunawa sa salita ng Diyos, saan po siya kakapit? Saan po siya lalapit? Malamang, red horse. Yung kanyang lalapitan. Para mabawasan man lang yung problema, di ba? Yun po kasi yung ano ng mga tao eh. Maglalasing. Magwawala. Kala niya, nabawasan yung ano niya. Problema. Mananampalataya, hindi mananampalataya, dumadaan sa ganung sitwasyon. Ang maganda po sa buhay natin, may Diyos tayo na alam natin na lalapitan at kakapitan. Amen! Na nagmamahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, John 3:16 hanggang 18. Yan. Sabi dito, sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugto, ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo na Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. And 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, sabi dito, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Dito pala makita na po natin yung biyaya ng Diyos kasi sa lahat po ng tao. At ang sabi ng Bible, bumaba yung ating Panginoon Jesus. Balik mo sa 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito po yung biyaya sa lahat po ng tao na nilikha ng Diyos. Kaya po isinugo yung ating Panginoon Jesus, lahat ng tao, gusto po ng Diyos ay maligtas. Sabi nga po ni Apostol Pablo kay Timothy, ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos, na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun po yung biyaya. And ito po yung Joyce 18. Sabi niya, hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ang pagpili dito, dalawa lang. Sumampalataya ka at hindi ka sumampalataya. Kapag sumampalataya ka, may kaligtasan ka. Kapag hindi ka sumampalataya, hindi ka magkakamit ng kaligtasan sa ating Panginoong
Jesus. Alam niyo po, sa dami po ng tao ngayon, ang dami pa. Sabihin po natin yung mga sumasampalataya kay Buddha, yung mga sumasampalataya kay Dragon, yung mga Chinese, di ba? Yung mga sumasampalataya sa iba pang mga idol. Paano sila maliligtas? Kasi iba po yung kanilang sinasampalatayanan. Isa lamang po yung dapat siyang palatayanan at kilalanan ng tao, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus lamang. Kasi siya lamang po yung isinilang na tagapagligtas. Amen! Siya lamang po yung namatay at tumubo sa ating mga nagawang pagkakasala. Siya din po yung nagsabi na ako'y babalik sa wakas ng panahon. Sa ating kapanahonan ngayon, ang dami pa mga tao hindi naintindihan kung sino po yung kanilang sasampalatayanan. Sabi ng Bible, yung mga sumampalataya, hindi po sila hahatulan. Subalit yung hindi sumampalataya ay hinatulan. Diretso na po sila sa Hades. Nung tayo po ay hindi pa nagbabasa ng Bible, ganoon din po yung pananaw natin, hindi, bahala na kapag namatay ako. Kung pupunta ako ng langit o pupunta ako ng impyerno, bahala na, di ba? Yung po unang ano natin, bahala na. Eh, napakabuti ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkaunawa at kaliwanagan ng salita ng Diyos. Kaya napakapalan po natin. Amen. Na kung ano man po yung maganap sa buhay mo, may katiyakan ka na magkakaroon ka ng pagkakas. Okay, pangalawa. Sabi po dito, gusto ko lang po idagdag ito, pagkat wala po siya dyan. Sabi dito sa 1 John 2:12, yan na lang po ninyo. 1 John 5:12 po pala. 1 John 5:12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa inyong kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Kapag yung Panginoon Jesus hindi niya tinanggap sa kanyang puso at buhay, wala siyang buhay na walang hanggan. Subalit po, ang Panginoon Jesus ay nasa kanyang puso at buhay, may buhay na walang hanggan po siya. So, pangalawa, sabi po dyan ay pamumuhay. Tingnan po natin yung buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Galatia 6:7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Sa ibang salin ay dayain. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkapulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa spiritual ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay natin dito, dalawang bahagi, yung laman at spiritual. Kung alin po yung pinahalagahan po natin, yun po yung ating binibigyan po ng halaga. Yung laman, pag po sinabing laman, ito po yung pamumuhay natin bilang tao. Na kung minsan, dito lamang po tayo nakafocus. Pero ipinapakita dito ng Bible, hindi lang po tayo dapat doon nakafocus. Nakafocus tayo doon sa mga bagay na spiritual, na maghahanap sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po masama po yung maghanap buhay. Bahagi ng buhay po natin yan. Kaya lang, lagi kong paalala sa buhay po natin, yung mga bagay na pamumuhay natin dito ay pansamantala lang. Subalit yung mga bagay na ginagawa po natin na paglilingkod sa Diyos, ito po yung pangwalang hanggang buhay. Bawa, pinagpala ka ng Diyos. Pansamantala lamang po yan. At pagdating ng panahon, iiwanan mo lang yan. Wag po natin masyadong yakapin, mahalin, o talagang doon po mabubos yung ating buhay. Kasi hindi lamang po doon yung ating buhay. May pinakamahalaga po doon yung ating buhay spiritual. Amin po ba na? Okay po na maghanap buhay tayo kasi kailangan po natin. Kaya lang, mula po doon sa ating paghahanap buhay, patuloy na nandun po yung Diyos sa ating mga paghahanap buhay. Patuloy po tayo nakapaglilingkod pa at pinaglilingkuran yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, ano pa po yung binabanggit po sa aklat ng Corinthian? Yeah, ito po ay paalaala ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain. So, dyan naman po, dayain. Doon sa ibang salin ay lilangin ang inyong sarili. Ang mga nakikiapi, sumasamba sa Diyos. Diyosan, nangangal niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakit, naglalasing,
nanlalait ng kapwa, nandahaya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Tinawalang sala na kayo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Gusto po tingnan natin ito. Ang dati nating buhay, yun po. Dati buhay, di ba? Pero mula doon, tayo na po ay pinatawad, nilinis ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong po ngayon ganito, mamumuhay pa po ba tayo doon sa dati nating buhay? Kasi kung mamumuhay pa tayo doon sa dati nating buhay, paalala po ng Diyos, baka hindi pa po tayo lubusang binago ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na at ngayon ay bawat naging bago na. Kung di pa po tayo nakalaya sa ganung sistema ng buhay, manalangin po tayo. Lord, palayain mo na po ako sa ganitong sistema ng buhay. Kasi sabi ng Bible, kung gumagawa ng mga ganung bagay, hindi siya papasok sa langit. Lubos na po tayo ng Diyos. Nilinis na po tayo ng Diyos. Kaya sabi dito, huwag mo nang dayain yung sarili. Kasi tinubos ka na ng Diyos, huwag mo nang dayain yung sarili mo. Huwag ka na mabuhay sa dati mong buhay. Amen! Ang mga nakikiapid. Yan. Kung dati, nandun tayo sa ganung buhay, itama na po natin. Amen. Sabi ko nga sa mga kapatid natin na hindi pa kasal, lumapit lang po kayo sa akin para ikakasal ko kayo. Kasi para maging legal yung buhay natin sa paningin po ng Diyos. Kasi kapag hindi kayo kasal, illegal po yung buhay natin. Pangalawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, wala na po tayo dun, ha? Nangangalon niya na nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. So, wala na po siguro itong tungkol sa kapwa. Lahat po tayo mga totoong lalaki, totoong babae. Kasi pag ayun pa yung buhay natin, hindi pa rin po tayo. Okay, so tayo. Nagnanakaw. Wala ko sa nagnanakaw dito. Kasi papasok sa langit ng mga magnanakaw. Yung nagnanakaw sa bulsa ng nanay, sa kami tatalin. O nung kaming bahay, ay, magpaalaman lang kayo sa pulo. Sa nanay mo, magpaalam ka man lang, na, kinukuha ko ka ng sikreto doon sa bulsa nito. Kasi yung nanay mo, umiipo. Saan pa napunta kayo si kwenta kung ano nang pahingahan, hindi ko makita. Kinuha ka lang naman, hindi nagsabi, nahilo tuloy yung nanay. Magsabi po tayo. Amen! Hindi na po masama ang humili. Huwag na po tayong makuha ng may pera sa bulsa. Ganun po kasi yun, paliit sa kamalaki para salamat po sa Panginoon. Pagiging sakit. Palagi ko, wala naman po dito. Yung hindi sa'yo, huwag mo kukunin. Ay, dahil naingit ka doon sa kapitbahay mo, binuhat mo. Huwag pong gano'n. Ano ba? Naglalasing. Palagi ko, wala na pong naglalasing dito, di ba? Tumitingin lang sa milong, wala po naglalasing. Pagka naglalasing ka, delikado ka pa. Ano ba? Nalalait ng kapwa. Palagi nyo, wala na dito, di ba? Dahil mahal, dahil po yung pagmamahal sa puso namin. Kahit siya po yung pinakamababang tao, mahal po siya ng Diyos, kaya wag po natin siyang lalayin. Amen! Hindi nga pong pulubi, minahal ng Diyos. So, ano po? Ano ba? Nandaya! Alam ito, dito madaming tao na nadadaya. Pero minsan po kasi, ito po yung kailangan po ng tao. Naghahangad. Naghahangad. Nakamila po, kahit na maliit lang. Pangatlo, paglilingkod. Spiritual na pamumuhay, paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ang sabi nito ni Apostol Pablo, kaya sa pakikiisa ko kay Kristo Jesus, may pagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus, napakalaga, nandun po yung may pagmamalaki po natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Talagang pinatayuan po natin yung paglilingkod sa Diyos. Wala pong pinapangahas, ipagmalaki kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. So sa ating paglilingkod, dapat makita po sa atin yung tamang pagsasalita at yung tamang gawa.
Kasi sa panahon po natin ngayon, lahat naman po ng tao nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat naman ng tao gusto maglingkod sa Diyos. Kaya lang, ang tinitingnan po ng tao yun, yung ating mga sinasabi, yung ating mga ginagawa, na tayo po mga tao naglilingkod sa Diyos. Amen! Dapat yung ating paglilingkod ay sa ayos po natin, sa tulong po ng Diyos, dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. At sa paglilingkod natin, sabi po ni Apostol Pablo sa Timothy, 2 Timothy 4:6, sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito, ako'y gusto lang isang handog na ibinuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakipagbaka, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naman, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga naghihintay para sa nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magtututo sa akin ng corona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na kanyang pagbabalik. Alam niyo po sa akin, ginagawang paglilingkod sa Diyos, pagdating ng panahon, may tatanggapin po tayo puto na nagagaling sa Diyos. Kaya